Okay. Yun. Okay, mayong hapon sa tanan. No? Salamat sa Ginoo kay bisan may mga adjustment na pod, bago na pod nga panahon, bago na pod nga adjustment. Pero kita nga regular nga nagatigom ni kita, no? Salamat po sa Ginoo kay may mga ginabati man kita sa lawas, pero salamat kay mahimo nato ning bulaton sa tagsa nato kapanimalay. So medyo dili kayo risky, no? Actually ako pod medyo nagtrangkaso pod na unsa ni kalentura nag kuan po na akong paminaw kay tungod siguro katong Monday nakadto mi sa Palkan nga nabasa sa ulan o muna affected po ang lawas nagtrabaho niya sa panahon karon nga kalit lang mag-ulan nga init kayo sa buntag. So dili gyud malikayan nagbaba gyud ang resistensya o affected gyud ang lawas ubo sipon labad sa ulo. Pero salamat sa Ginoo kay makapadayon gyapon sa iyang nga buluhaton bisan labi na gyud no kani nga bahin sa ato nga pagsimba ngadto kaniya katong miaging Biyernes mao to ang iyo nga antud alas 12 na lang gyud daw ang tugutan nga maglihok. So kung magsimba kinahanglan before 12 makapauli na para nga dili maabtan sa dalan kay dakpon na gyud nila daw ang maabtan. Pero gani pagpauli na mo simpre a little before 12 no before noon naglabay kami dira sa may checkpoint dira sa Bula. Wala man sang nagaharang no wala man sila gapangharang sa mga salakyan nga nag-agi. Pero mod na no we always wanted to cooperate sa government nato bisag usahay ana no as long na mahimo nato ang bulaton sa Ginoo makapangita man kita gyapon pamaagi nga mahimo ang iyang bulaton and we praise and thank the Lord tungod ni ana no salamat pod sang testimony ni Joy ug ni Brother Ever nga ang Ginoo gyud naglig-on sa ilaha nag-ayo sa ilang mga sakit and hopefully ang full recovery ihatag sa Ginoo sa ilaha pod ang prayer nato sa isa-gisa dako gyud ang makahimuan no? sa isa-gisa sa doa. We are praying sa comfort pod o padayon nga paglig-on kila og love wala kita nagakalimot sa pagpray alang kanila o sa ilang kahimtang karon o sa iban pa nato ng mga kaigsunan nga so far wala na gyud nato makita no mga young people nga dati nag-attend po diri no karon walang iban no? Pero sige lang salamat sa Ginoo kay kita ni amang kita ganiha kung napansin ninyo na isa ka na adra no si Kikay kuan na siya si Jacqueline Kongson o niya pastor mag-attend ko sa inyo hang kuan nga virtual wala ko ka bantay nga nung nagkuan siya no nawala mo sa dira. Pero salamat kay nagyapoy handom no mga estudyante na dati sa Bula Christian School nga nangin close pod ug hangtod karon bisag pa nga wala na sila eskwela dito from time to time naga-invite ug nagapangayo pod og advice naga-contact ug mo to ganiha naka-appeal siya kung sa may rason nga nung nawala siya karon kabay pa nga next time maka-join siya gyapon sa tuwa. Ang atong pamalandungan karon ni ana kita sa chapter 7 no chapter 7. Okay, medyo delay siguro no ang ako nga kuan na sulti pero okay lang man kaha. Madunggan man og mayo. Okay. Okay lang no. Ayun, okay. Sige, Romans chapter 7
Naaman si Jan, no? Jan? Pastor. Ayun, very good. Ang atong Bible reader. Gikan sa verse 12 Jan, paadto sa katapusan nga verse, no? Verse 25. So Romans chapter 7 verses 12 to 25. Palihog. Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just and good. Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. For now we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I do, I allow not. For what I would, that do I not. But what I hate, that do I. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good that I would I do not, but the evil which I would not that I do. Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. I find then a law that when I do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man, but I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is my members. O wretch that man I am, who shall deliver me from the body of his death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. This is the word of God. Amen. Magampo kita. Our most gracious and mighty Heavenly Father, once again, we thank you for this another opportunity nga makapamalandong kami sa na Book of Romans. Niya na kami sa chapter 7. There are still remaining half of the book. O kabay pa Ginoo nga ang among journey in the Book of Romans makahatag kanamo og paglig-on o pagpasalamat tungod Ginoo nga ang imong mga pulong wala nagaundang sa pagpahimangno kanamo. Lord, mighty Heavenly Father, nagaampo kami o Diyos nga ikaw magauban sa matag usa kanamo nga niya karon nga kabay pa kaning mga pulong among pagpamalandungan makatabang sa paglig-on kanamo ug manginhagit Ginoo nga makakinabuhi kami nga madinaogon sa luyo niining kalisod sang kahimtang sang kalibutan karon. So gintugyan Ginoo namo kani nga meditation sa imuha ginapasalamatan in the mighty and loving name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, sa chapter 6 nakita nato dito na pamalandungan nato last week nga tungod nga si Jesus Christ naghatag sa iyang kinabuhi sa tuwa para nga maluwas kita sa sala. Dili na kita nangin servant sang sala, no? We are no longer the servant of a servant of sin, but we are free to become a servant of God, no? So ang pangutanan ni Paul diri sa chapter 6, who is your master? Kay ingon ni Jesus Christ sa Matthew, you cannot serve two masters at the same time, no? You cannot serve God and then you serve sin or you serve the world, the flesh. So dapat may baluan nato kung kinsa nga atong master. And surely kung Christian ka, natural gyud na nga i-acknowledge nimo ang imong kagalingon as a servant of God. Wala may Christian nga siguro nagaingon siya nga dili sa servant sa Ginoo kundi dili servant sa sang sin. Kay dira kita gani giluwas sang Ginoo, dira sa sala, no? We are saved from the bondage of sin and we are already free to serve the Lord.
sa kinabuhi nato. So mao ni ang makita nato diri sa chapter 6, no, og morning challenge ato. So bawat Christian, kung tinuod gyud nga Christian, ang iya gyud nga handom nga mangin servant sa Ginoo. Ang problema diri kay bisan pa nga Christian na kita, diya gihapoy struggle sa life nato, no? As servants of God, no, as a believer of the Lord Jesus Christ. Morning makita nato sa gibasa ganihan ni Janjan, no. So ang titles ning meditation nato karon is The Struggle is Real. The struggle is real. Naagyod ang struggle sa kinabuhi nga sang Kristohanon. Dili nato ma-deny nga bilang Christians na ay times gyud nga magbati kita og kaluya, magbati kita og kanang ingon nato kaundangon, no, ma-discourage, mapandol. Ang problema pagid usahay makahimo kita sang mga butang nga dili gyud makahimaya sa Ginoo. Mao kana nga nangin part sa atong prayer time ang ginatawag natong confession. Because we know that as Christians, even how much we try, dili gyud kita mangin perfect. Og naagyoy struggle sa kinabuhi nato as we serve the Lord. Pero diri makita nato sa nini nga passage nga kung nag-struggle man gyud ka sa imong Christian life, you are not alone. In fact, isa sang pinaka-faithful nga alagad sa Ginoo, makita nato diri nga part sang iyang kinabuhi mao ni ang struggle against sin, no. Mao ning gisulat diri ni Paul. Kung atong mapansin diri ang iyang gigamit diri nga illustration, nga example ang iya gyud nga kaugalingon. So wala niya gina-deny nga bisan pa nga is one of the greatest apostles. He is the writer of almost half of the Bible, no, 13 books sa New Testament, almost half of the New Testament, no, dili tibok Bible kay 66 man. So sa New Testament 27 books, ang 13 niya na gisulat ni Paul. So ingon ana siya ka active, no, sa paghimo sa bulaton sa Ginoo. Pero diri niini nga passage gipakita niya nga bisag unsa di ay kalig-on, bisag unsa ka special nga sa tubangan sa Ginoo, sa pagalagdan sa Ginoo, unsa man nga calling ang iyang gihatag sa imo, maabot gid ang time di ay nga mag-struggle ka sa imong spiritual nga pagkinabuhi diha sa Ginoo. Og diri makita nato that this struggle is very real, no, sa kinabuhi ni Paul bilang Kristohanon. Tandaan po nato nga ang Kristohanon, isa sa mga rason nga nga nag-struggle siya kay tungod nga dili na siya makasasala, no? Naluwas man sa sala. Kung unbeliever ang isa ka tawo, makasasala siya. Kay ang iyang sala nagibuhat niya, so he become a sinner, no? Mo nang ingon dira sa Romans chapter 3. All have sinned and come short of the glory of God. Ang tanan nagpakasala o nakabsan sa himaya sa Ginoo. And because they committed sin, they become sinners. And because they are sinners by nature, mao nang ginatawag nato nga naa sila sa similitude ni Adan, no, sa sama ni Adan sa iyang nature nga tawhanon makasasala. Mao nang ginatawag nato nga old nga first Adam, no, kaning old man nato sa ato ang pagkamakasasala. Pero once nga nadawat nimo si Jesus Christ heartily, tinud-anay gyud, gidawat nimo si Jesus Christ na pasaylo ang imong sala, kay wala na may laing nga paagi nga mapasaylo ang sala nato kundi ang pag-acknowledge nato nga si Jesus Christ mao ang atong Savior and Lord sa mga sala nato. Mao nang giingon sa gospel nato, no, sa 1 Corinthians 15, that Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried and he rose again the third day according to the scriptures. So ang sala nato has been done away by the death of the Lord Jesus Christ. Ang ato lang gyud buhaton tuuhan nato ang gibuhat ni Jesus Christ. Then there will be total forgiveness, og ang may tabo sa tuwa
nga matao kita pag-usab, no? Mo nang ingon ni Jesus Christ sa John 3, ye must be born again. O matao kita sa panimbalay sa Ginoo, mo nang ingon niya sa John 1:12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God. So kung tinud-anay ang imong pagdawat kang Jesus Christ, ang imo nga kinabuhi dili na ikaw lang ang imo lang kaugalingon, no? Ang old man nimo dili lang na mao ang naa sa imo nga kaugalingon, kundi naay gibutang ang Ginoo sa atoa nga ginatawag nga new man. Ginatawag na siya ni Paul dira sa Romans 5, no, nga the second Adam, no? O diri pod sa Romans chapter 9, maabutan na nato sa pagpamalandong nato. So ang first Adam mao na ang natural nato nga tawhanon nga kinabuhi, ug ang second Adam, which is the Lord Jesus Christ, who indwells us, kung nadawat nato siya na sa satoa. So ang atong kinabuhi na ay ginatawag nato nga new man. Mao nang ingon sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. So kung bago ka na nga binuhat, makita nato nga ang atong kinabuhi ginatan-aw na sang Ginoo sa na pamalandungan nato sang miagi kanang ginatawag nato nga justification. By faith, ginatan-aw na kita sa Ginoo as if we have not committed sin. Ang iyang natan-aw ang kamatayon ni Jesus Christ para sa pagbayad sa sala nato. So ingunanan kaimtang nato kung tinud-anay ka nga nangin anak sa Ginoo, nagdawat kang Jesus Christ, ang imong kinabuhi bag-o na, no? Na ay bag-o nga kinabuhi nga gihatag sa imo. Pero ang problema mo ni ang atong old man, ang atong daan nga kinabuhi, naara gyapon sa ato ang kaugalingon. Wala man ang naghawa. Kaya nga naman, ni pa man kita, buhi pa man kita. Physically, buhi pa man kita. So, physically, ang atong kaning lawas nato, na duha ka persons nga naga-dwell diha, ang old man ug ang new man. That's why there is a struggle between the two. Ang old man, ang unod, gusto niya magbuhat sang sala. Ang new man, gusto niya nga maghimaya sa Ginoo. So every Christian, naturally, nag-struggle sa iyang kinabuhi. Si Paul, nga isa sa mga best apostles and kung faithfulness ang paghisgutan, wala na kita ma-question, no, sa kinabuhi ni Paul. Once nga nagsunod sa kay Jesus Christ, diri-diretso na antod nga namatay siya, no. Pero diri part sang iyang gisulat diri nga part sang iyang kinabuhi, nag-struggle po di ay siya. So ibig sabihin kung naay Kristohanon, tinuod gyud nga Kristohanon, tinuod siya nga Christian, ug makita nimo sa iyang kinabuhi nga murag kuan man na siya murag pasaway man na, murag dili nindot na iyang kinabuhi. Tandaan nato kung tinuod siya nga Christian, siya mismo dili na siya malipay ngayon ana iyang kinabuhi. Ang tao lang gyud nga malipay nga nagalunang sa sala or nag-enjoy sa paghimo sang sala, ang tao nga wala gid relasyon sa Ginoo. That's why we can always question, no, sa mga tao nga ingon nila Christian sila pero ang kinabuhi nila walay kabaguan. Pero sa pikasbayan pod, dili pod nato ma-question ang uban nga Christian na pero nag-struggle gyapon sa sala. Sa sala kay nganuman ang sala man gud wala man na iya wala man na siya mapatay diha sa ato ang nga kaugalingon. Naa man sa dira gyapon. Kung pasagdan nimo na siya, i-allow nimo na siya, he will ruin your life as a Christian. Kay naalaman na siya dira. Mao na ang struggle nato. Kay dili nato gusto nga madaog kita sa sala. Dili nato gusto nga magdaog ang atong old man sa atoa. So mo ning ingon diri ni Paul, mo ning makita nato diri sa iyang mga gipangsulat. Dunay mga rason nga makaingon gyud kita that the struggle is real. Una, we know that we are struggling because of what we know, no? Mo ning ingon ni Paul, because of what I know. I struggle because of what I know. Mo ning giingon dira sa verse 14. For we know that the law is spiritual, for we
no. Kabalo kita. So, ang isa sang mga nagahatag sa ato og struggle kaning atong knowledge, no, atong kahibalo, no. Ang ingon diri ni Paul, unsang knowledge niya diri, unsang nibaluan niya, for we know that the law is spiritual. No, before niya na sa verse 12 ingon niya, wherefore the law is sa holy, and the commandment holy and just and good. Oh, diri pod ganiha sa nabasa ganiha, no? Sa verse 16. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. So kapila ni Paul giulit diri nga the law is good. Unya ang knowledge diri is the law is spiritual. Una, paano kita makaingon nga the law is good? Ang commandment, ang kasuguan, maayo. Una nga rason, the law is good because it is God who gave it. Diba? God is good. Ang ginagamit nato kanunay nga mga greetings, ang mga una nga mga words nga ginasulti nato sa church, mo na, no? God is good all the time. All the time, God is good. So if God is good, and He is the one who gives the law, ibig sabihin, the law is good. Higikan mo na sa good nga Diyos. So, ang law, maayo. Kinsa ang dili maayo? Ang tao. Di ba? Ang law, maayo. Dili, makita na to, no? It is holy, it is just, and it is good. Kaduha, nga rason nga nung ang law maayo, because it is scripture. It is part of the Bible. Di ba? Di ba, maunang ingon ni Paul sa 2 Timothy, no? 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. All scripture is profitable. And the law, the commandments, is part of scriptures. So, ibig sabihin, profitable siya yun. So, it is good because it is profitable. Mapuslanon. In fact, kita ng mga Christians, although we are not under the law, pero kinahanglan dapat nato panumdumon nga ang kasuguan dili nato lapason kay we are not under the law. We are not bound, no? Kundi dapat ang freedom nato gamito nato sa pagsunod. Dili nga wala na ang law labot sa kuha pag gusto nako lapason ako ang kasuguan. So dili sa pwede. Ngano man, bisan pa nga Kristohano na kita, kinahanglan mangin law-abiding citizen kita, mangin law-abiding person kita. Di ba? I-expected na sa tua. So ang law, dili siya dautan, maayo ang kasuguan yun. O, kinsa may dili ganahan sang tao nga nagasunod sa kasuguan. Di ba? Maunang kasagaran yun nga natubag sa tua kung gusto nato mag-share sa gospel, I don't know kung nakaagi na mo, pero kasagaran yun, kung pangutan-on nimo ang tao, kung paano siya makaingon nga maluwas siya or mahalangit siya, kasagaran nila nga tubag ang sunod sa napulok sugo. Diba? Sunod sa napulok sugo. Sundon na napulok sugo. Pangutan-on nimo unsa may napulok sugo? Maray sa napulok sugo. Sa may nga dili magpatay. Oh, yeah, di ba? Mo nang say mo nang number 1 nga tubag, dili magpatay, tapos dili mangawat. Kanang dili magpatay ug dili mangawat, ika-6 na ika-7 nga commandment. Nga mo lang duha, 10 commandments magkaon sa ang number 5. Kay 6 man ang thou shalt not kill. Unsa number 5? Di. Say di kay kanungdong at honor your father and mother. Mo nang number 5. Number 4. Di ba? Keep the Sabbath day. Keep the Sabbath day to make it holy. Di ba? Muna number 4. Number 3. Sa number 3. Di ba? Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Number 2. Sayo na lang number 2 kay tapad man na sila sang number 1. Ang number 2, thou shalt not make any graven image.
nga usahay kung imong panumdumon mo nang pinaka nalapas usahay sang uban gyud nga mga tao, they make graven image. Bisan pa nga mag-ingon sila nga wala man namo na ginasimba, pero klaro na kayo ng giingon dira, dili ka maghimo sang any graven image, do not bow down to them. Bow man sila, galok pa gani. Pero di ba mo nang rason sundon nimong pulok sugo, pero ang number 2 nalapas, ang number 1 unsa man, thou shalt have no other gods before me. Mao nang number 1 nga sugo nga kasagaran malapas yun sang tao bisag paunsa pa na sa kabutan usahay. Kay balo kita nga ang tao usahay nga butanan, ang tao nga matinabangon usahay, sobrang believe sa sarili kay butanan man ko, matinabangon man ko, so dili na nako kinahanglan ng Ginoo. Nga kung imong nauna-on, dapat unahon nimo ang Ginoo gyud sa imong kinabuhi. Siya dapat ang priority. If He is our priority, siyempre tagaan na ito pagdagad ng iyang pulong. Yung 10 commandments, niya ang may baluan sa mga tao, 6 and 7 lang, o sang 8. May baluan sa tao ang 8. Diba? Thou shalt not commit adultery. Oh. Tapos, ang number 9, thou shalt not bear false witness. Dili ka mang sulti ng kuan daw tan sa iba. Ang number 10, importante kayo. Kanang ginaingon dira nga, thou shalt not covet. Ingon pa sa uban, thou shalt not kabit. Pero dili na mao ang pagka-pronounce. Thou shalt not covet. No, dili ka maghamkon, dili ka magsina, dili ka maguna-una sa mga butang nga dili imo nga kuhaon nimo, ang kuno nimo. So covetousness na ang sugal isa sa mga example niya na. Pero kabalo ka mo, sa 10 commandments, usahay ang nuno sa tao, mo lang itong pinaka sundon, no? Dili magpatay kay sayon lang man. Diba? Kabalo man kita nga magpatay kita, dili man dali magpatay. Mas maayo na lang nga dili magpatay. Kaya kung magpatay kita, kabalo kita, diri pa lang daan sa kalibutan, gukdo naman kita. Na mangawat. Mao na nga, kung imong tanawon, diri sa commandments, naay isa diri ka command, no? Ang number 10, no? Mao nang ingon diri ni Paul, the law is spiritual. Pag ingon nga spiritual, it is in the sense nga oppose siya sa ginatawag nato nga physical, no? Ang spiritual dili siya physical. Ang physical ani man ni, no? Kaning mga himo nato, no? Kaning ginatawag nato nga ang physical deals with just the outward actions, but the spiritual deals with the inward attitude, no? Ang physical actions na, physically, no? Physicalize ang baga na magpatay ka, mangawat ka, napaw ka, no? Magkamit ka adultery, mag-bear false witness ka, magsaksi kag mali sa uban, no? Chismis ka dito, dili mao. Mga physical na. Ang spiritual side kaning naa diri sa 10th commandment, thou shalt not covet. Kay ang physical, no, ang murder, ang stealing, makita man na, madakpan man na, makita man na sa tao, no? Pero kaning covetousness, mao ning sala nga dili walay makabantay, ikaw lang gyud sa imong problema kay gikan na sa sulod, no? Kung duman na to, dati ingon ni Jesus Christ, Matthew 5:27, no? Matthew 5:27 and 28. Kung basawan nimo ingon dito ni Jesus Christ, it is said in the old, thou shalt not commit adultery, but I say unto you today, even if you look at a woman to lust after her, thou already committed adultery in thine heart. Diba? So dili na kinahanglan nga mag-act ka pa o adultery kung dili sa unang-una pa lang. Usay dira kita masipyat, no? Bisag kinsa nga lalaki or bisan pa ganing babae nga magtanaw sa laing tao nga dili niya bana o niya gustuhan niya, adultery na sa heart. Manong covetousness, dili nimo asawa, dili nimo bana, pero gugustuhan nimo. Gusto nimo nga agaron nimo sa kwan. Oh. So wala pa nimo na mahimo, pero
nakasala ka na kay nganuman. That is equivalent to covetousness, gikan sa heart. Ingon pag niya murder. No, ingon niya sa old time, thou shalt not murder, thou shalt not kill. Pero karon ingon ni Jesus Christ sa panahon karon at this moment, bisan pa nga you will be angry with your brother and you want to do harm sa iya, nakakumit ka na og murder sa imong heart. Ibig sabihin, ang law diri nga ingon mao ni ang sundon nga ginaingon sa uban nga mao nang basihan sa maluwas ang tao, walay maka-perfect niya na. Ang kaayo sa law, tungod nga, mo ni ang ikatatlo diri, it is our tutor, it is our guide, it is our teacher. No? Mo na ingon sa Galatians 3:24. The law is our schoolmaster. Para mag-grow kita. So, ang law, guide nato na. Kaya in fact, kung imo magtanawon, ang kasuguan, sorry, ang kasuguan, wala diferensya. Perfect ang law eh. Sundon lang nimo. Ang problema, dili ang law, kung dili kita, kay kita iyang dili perfect. Pero ang kasuguan, wala problema. The law is good. Because God gave it. It is part of scriptures. It is our guide. Ang tao, kung magsunod lang yun sa kasuguan, perfect lang niyang kasuguan, nindot ko lang iyang kinabuhi. Pero, mo na ingon diri. It is not just good, it is also spiritual. It dwells in the inward. Mo nang iyang gina-check. Dili lang ang outward appearance nato, ang outward actions nato, kundi ang inward attitude. Dili lang outward actions, but ang inward attitude, ang atong intentions. So, dira makita nato nga with regard sa kasuguan, mo nang ingon diri ni Paul, na kita struggle. We know that the law is spiritual. It is good, it is spiritual, and it deals with us inwardly. Kung ang problema, dili nato masunod ang law. We are struggling to follow the law. Mo nang iban, ingon na lang sila nga, ayaw na lang, kay wala may perfect. Okay nga naman, kabalugin na sila nga kung makasala sila, dili ang kasuguan ang naay sala, kundi dili sila. Di ba? Wala may kuan ng kasuguan, wala may problema sa kasuguan, naalang mo na. Ang problema sa nakasala, kay siya nangin makasasala. So muna yung una din ang struggle na to, the law is spiritual. We know that the law is spiritual. And ikaduha diri, mo ning sumpay niya diri, and we are carnal, mo ning gingon niya diri sa verse 14, no? The law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Mo ning kaduha nga rason nga na-struggle because of what we know, and secondly, because of what I am. Mo ning gi-acknowledge ni Paul na sa iyang kinabuhi, ang iyahagyod nga old man, ang iyahagyod nga carnal nga unod, ang iyang carnal nga kaugalingon is sold under sin. So isa na sa mga struggles ni Paul, og I believe isa po na sa mga struggles nato tungod nga ang ato nga old man wala man nagikuha, na man na gyapon sa sulod. Gibutangan lang kita og new man, which is the second Adam. Pero ang first Adam, which is the old man, naara na dra. Mao na nga na-battle sa sulod nato, na-away, no? Amot kung kinsa sa inyo nakatan-aw sa salida nga nati professor, no? Si Eddie Murphy ang nagbida niya na tambok kayong professor, si Professor Sherman Clamp, no? Kapila na ako nagiulit-ulit kay ma-enjoy pud kog tan-aw, no? Tambok sa kayo nga professor, pero butan sa kayo o bright sa kayo, alam siya. Siya naghimo sa isa sa isang professor sa ilahang nga eskwelahan, ginakatawaan sa iyang mga estudyante, kay mo lagi tambok siya. One time ang isa sang introduction dito nga gasulat siya sa blackboard. Samtang nagasulat siya sang formula, ang iyang tiya nagdapat diri sa baba sang blackboard na erase po diri ang nasulat diri. Gasulat siya dira, gina-erase ang iyang tiyan diri sa baba. Sige katawa yung estudyante, pero grabe sa kabutan, he is also a gentleman, o na isa ka bagong professor ng babae nga seems attracted to him, no? Pero simpre tungod nga science professor siya, nag-experiment siya sang mga
pamaagi kung paano matabangan ang mga tao nga pareho niya no matambok. So nakahimo siya og serum. Katong serum di ba kanang pareho ani no? Sa gani tawagan ni kaning ang kristal gani no? Ana. Ang isa ka ingon ani sa tawagan na plus ba na o sa dia. So ang isa ka ingon ana nakahimo siya nga kung inom mo niya magniwang siya, magmatso siya. Nindot na yung lawas. Niya, mo nang iyang na-discovery. So, one time na inom niya to, nag-change din siya. Wapo siya na. Tapos gawa siya dito, nasugatan niya itong babae nga nakrasan niya nga mga professor po. Nagpakilala siya nga amigo ni Professor Clamp niya. Ipangutan na sa babae, kinsa iyang pangalan, ingon niya si Body Love. Body Love. Kay smart siya, niya matso siya, niya gwapo sa kayo. Tapos mo to ang babae murag na-attract pud sa iya kay nindot siya kayo ang act niya no. Ang problema lang sa kay Body Love kay astang ka playboy niya. No? Gusto niya babae kay siyempre ang professor nga tambok wala man gito uyab. Sukad kay tungod sa iyang katambok. So kaning si Body Love ganahan ang mga babae siya. So basta may makita sa mga babae sa mga ginadala niya sa iyang nga ginakuha no iyang nga ginapamuntawan niya ang tuntod nga nakita to sang babae nga nakrasan ni Professor Clamp na suko sa iya kay lahi ang iyang attitude. Primero ganahan tong babae kay tungod nga smart siya kayo nindot siya kayo no, gwapo siya kayo. So ang netabo nga ang katong serum every time nga i-take to ni Dr. Clamp naga-change ang iya nga pagkatao no nangin playboy siya nga matso no? Pero kung magupa na to ang epekto sang serum mabalik sa iyang pagkatambok antod nga nagabot ang time nga naay okasyon nga i-prove niya ang iyang experiment o dito gihandom pod ni Body Love nga dili na niya ibalik ang iyang kaugalingon sa lawas ni Professor Clamp nga tambok. So ang iyang gimo pagkadto niya dito sa grupo nga i-present na niya ang iyang experiment nagdala siya daghan nga katong serum. Dala siya og dako nga sudanan no mura siya siguro ang unod ato mga 5 or 10 ka kaning iyang bayal nga gisudlan nga murag ingon ani. So dala siya gitingob niya tapos mo to iyang plano nga inumon to niya sa tubangan sa mga tao. Unya ingnon niya nga goodbye na kay Professor Clamp. Ang indot lang atong istorya kay ang iya nga assistant ni Professor Clamp iya nga giadtuan dito og giagaw niya to katong daghan kayo nga serum unya wala na inom ni Body Love. So inahinay nagkabalik ang ang epekto sang serum. So dito nakita sa mga tao nga ang lawas ni Professor Clamp amat-amat na magbalik ang bibig niya primero diri nga matso man siya nagdako niya nagbitay diri niya tapos ang diri naghabok na niya si Body Love dili niya gusto na magbalik si Professor Clamp. So ang iyang ginahimo ginapugnan niya ginakuha niya katong serum unya ang ginahimo pod ni Professor Clamp kay nagdako naman ning kayo ang iyang kinumo sumbag niya si Body Love. So si Body Love mubalos pod sa pika sila nga duha nag-away isa ka dako isa ka gamay unya nasumbag nila. Ingon na ako, basa na ako, ni murag pareho na ba, no? Isa ka tao na dual personality. Nunya nag-struggle. No? So, diri na ito makita nga sa life na to, ingon ani pod, no? Because of what we are, nag-struggle kita nga atong new man, nag-struggle against the old man. Because our old man is sinful and carnal. So, naiaway, no? Naiaway, katong sa salida yung na away ang isa kabutan nga tao o ang isa kadautan. Although ang ilang nga personality dili pareho, so dito makita ang struggle.
si Paul ingon po nang iyang pagtan-aw sa iyang kaugalingon ay nag-away dira ang iyang old man, nag-away no. I am carnal, sold under sin. Sunod, he struggle or we struggle as Christians because of what we know. Ikaduha, because of who we are. And thirdly, because of what we do. No? Morning ni Paul, I struggle because of what I do. Morning experiential nga life sang isa ka believer. No? Morning makita nato diri sa verse 15 nanto sa verse 21. No? Diri, for that which I do, I allow not. No? For what I would, I do not. Kung saan gusto na ko nga buhaton nga maayo, dili na ko mahimo katong dautan nga dili na ko gusto buhaton mo inunong mabuhat nako ingon ana na ingon diri ni Paul nakita niya ni sa iyang kaugalingon, which is kung atong tanawon sa kaugalingon nato, I believe nga kadisa sa tuan na gyud na kabalo kita sang maayo pero dili na to mahimo katoy no nang dautan katong mga butang nga dili makahimaya sa Ginoo mo sayang nang mahimo, di ba? Dili na to gusto magchismis pero ngano man kung makita nato silingan makasulti kita ana gyud no. Struggle na eh. Gusto na to mag-witness kay nindot man na mag-share sa kay Jesus. Pero pag abot sa silingan, ang atong nga ma-share ang vaccine ug ang kuan. Ang epekto sang vaccine, magsumbi og mga fake news o mga kuan. Ya imbis nga ang nindot nga imo ni mga si Jesus Christ isulti nimo sa uban, dili na nimo mahimo ang kadtong dautan noon nga magkalat ang fake news, mao ano anong mahimo. Mao ning ingon diri ni Paul. Diba? Gusto kong magbasa og Bible, maayong magbasa sa Bible, pero nga naman pagkakita na ko sa akong cellphone, una pa maning ibiki sa, no? Kasi yun na eh, no? Mauna, mahimo na itong dili. Dili na to gusto buhaton, mo nga itong buhat. Ang gusto na itong buhaton, dili. Mo nang giingon din ni Paul. Ang isa sa mga struggle nako ang ako nga ginahimo, ang akong ginabuhat. Kaya ang gusto nako nga maayo nga buhaton, dili na ko mabuhat. Ang dautan nga dili na ko gusto buhaton, mo nga akong nabuhat. And I believe kada isa sa tuwa mo ng struggle. Kabalo man kita kung sa iba yung buhaton, di ba? Ampo. It is good to pray. Pero nga naman yung sayo mag-ampo kita, matulugan na lang kita ang amin na to pagkabuntag na. Kalimot kita nga nag-pray di ay kita, no? Masahi ngun ana. Pero maayo mag-ampo. Pero di ba? Sumayong tulog isa mag-ampo. Masahi ngun ana ang problema na to, no? Og diri mo po ng problema ni Paul. Ang iyang gihimo nangin struggle, no? Because of what I do, no? Morning ingon diri, no? Ang naay law, no? Naay kaning sa verse 21, no? I find then a law that when I would do good, evil is present with me. So verse 22, for I delight in the law of God after the inward man. Verse 23, but I see another law in my members. So tatlo diri ka verse, tatlo po di-mention diri ang law. Pero iba-iba ni siya nga law, no? Ang una diri nga law sa verse 21, I find then a law. Ang law diri ibig sabihin a kind of principle, no? Pero anang law of gravity, no? Principle na, no? Law of buoyancy, mga ingon na nga mga law. So mao ning makita nato diri nga ingon ni Paul na ay principle diri nga ang akong gusto nga buhaton ang dautan na pod. Tapos ang sa 22 mo na ning law of God, mo na ning commandments. O sa 23, but I see another law in my members warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. So kaning law, ang principle of sin, mo ning naa sa verse 22, sa verse 23, ang law of our new life, no? Ang principle sa Christian life gusto nato nga buhaton. Mo na nga na-struggle. Ang principle sa pagkadautan, pagkamakasasala, present siya, pero as Christians, na ay principle sa pagkamaayo, pagkabutanan, pagkamasulundon sa atong kinabuhi. And that is a struggle. Mo na nga dili lalim. Mo na kung may mga Kristohanon nga nag-struggle sa ilang Christian life, dili nato sila dapat i-judge. Maglisod kita og judge sa ilaha. Kaya nga naman, lisod, among tinuod gid siya nga Christian, dili lalim.
tandaan nato basta ang tao tinuod siya nga Christian, dili man siya malipayon kung maghimo siya sa mga butang nga dili makahimaya sa Ginoo. Ang tao lang yun nga naga-enjoy sang sala, mao nang tao nga wala relasyon sa kay Jesus Christ. Mao na nga ang pwede lang yun nato ma-judge nga Christian ba gyud siya o dili. Mao lang yun ang atong paugalingon. Siyempre usahay makaingon ka unsa man na siya oy, di ba? Usahay makaingon magyud ka nya tapos naagi mga tao gyud nga kung pangutanon nila kung pangutanon nimo sila kung naa sila relasyon sa Ginoo. Siyempre sila mismo mag-ingon gyud sila nga wala dili sila magtuo kay Jesus, dili nila waton ang kaluwasan. Sila mismo mag-ingon nga wala sila nakasiguro sa kaluwasan nila. Ay kana makaingon gyud kita gyud nga kinahanglan gyud nila ang kaluwasan kay wala gyud sila maluwas. Bisag unsa pa na sila kabutan, no, kabutanan. Sa pa na sila nga matinabangon. Pero kung ang isa ka tao nakadawat sa kang Jesus Christ sa iyang kasing-kasing ug makita nato nga nagahimo sa iyapon sa mga butang na dili makahimaya sa Ginoo. Let us always remember that that Christian is struggling with his Christian life. Kay dili ilalim. Last time na ako yung people nga nakita nga naghilak gyud siya kay gusto gyud siya nga gamiton gyud magpagamit gyud siya sa Ginoo gyud. Oh, ana, I prayed, I'm very happy manana kitungod nga kita na ko siyang kinabuhi nga grabe gyud iyang handog. Kasunod adlaw sugata sa trials unya mo na to nag-decide na siya nga dili na siya mag-alagad sa Ginoo. So subukod. Pero dili lalim. Mag-abot ng time tinuod gyud siya nga Christian, mapamalandungan niya nga lisod di ay ang magpalayo sa Ginoo. So mo ni ingon diri ni Paul diri sa struggle because of what we know, because of who we are, because of what we do. Ang last diri mo ni ginaingon na to because of what we can be. Nga struggle because of the possibility of our victory. No? Kabulo ang mong nindot sa kinabuhi nato nga Christians. Wala naman kita gitawag sa Ginoo para nga mangin pildi sa kinabuhi nato. Gitawag kita sa Ginoo para nga magdaog. Morning problema diri ni Paul, di ba? Nag-struggle siya. Nya, diri sa verse 24 sa ingon niya, O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Kinsa ang magluwas ako aning lawas ang kamatayon. Kabuluan mo sa lugar daw ni Paul no, sa Tarsos. Kung nung ka mo sa kay Jonah, di ba? Gisugo sa Ginoo adtong Nineveh, nagsakay sa barko paadto og Tarsos, no? Sa monang lugar ni Paul. Wala man sa kaabot sa Tarsos kay gitukob man sa sandako nga isda. Balik sa Nineveh kay nagwali dito. Ya, tapos later on nagpakasala gyapon ng Nineveh, agi paulanan gyud sila kalayo, no? Pero diri makita nato nga si Paul sa Tarsos dito na siya gikan no sa Tarsos og ingon sa history og ingon sa isa ka nag-research niini nga may nailugar dito sa Tarsos nga ang ilang capital punishment no if you commit murder ang ilang pamaagi simpre kung murder ang imo nga i-commit sa ilaha wala man problema nga patyon ka kung nagpatay ka patyon pud ka pud ang ila lang nga pamaagi medyo lahi kaya ang ila nga ginahimo dito kung makapatay ka, katong tao nga napatay nimo, ang ilang buhaton para nga masilutan ka o mag-antos pod ka pod, ang kanang patay nga lawas ang tao nga imong gipatay, higot sa imong likod. Ipakarga sa imo. No? Manging kauban nimo sa imong kinabuhi. Kung antod ka sa kamamatay. No? So ang kanang patay nga lawas na dira nakakabit sa imong likod tapos kung asa ka maadto, uban nimo siya, hantod nga maagna siya, siyempre mag-ulod man na naa siya sa imong likod ikaw nga nagadala sa iya maapektaran ka gyud so sana makontaminate pud ka uluran pud ang lawas nimo hantod nga hinay-hinay ka nga mamatay ingon ana ang kahimtang sa una daw sa isa sa mga punishment mga capital punishment na nila si Jesus Christ di ba ang capital punishment sa iya dito sa krus no ug tandaan nato nga paglansang sa krus dili lang na siya
nga para lang gyud nga mamatay ka didto. Kanang ginaingon gani adding insult to injury. Mamatay ka pero maulawan sa ka kay nganuman naa man na sa kilidalan. Makita man sa mga tao nagalabay o tanawang kriminal ug lansan sa krus. So kakabit ka didto ang mga tao magtanaw sa imo. Kaning sa Tarsos iya mao ning ilang gihimo. Ihigot sa imo ang patay para nga kargahon nimo hantod nga mamatay pagkapod. Mao ning giingon diri ni Paul, ingon sang isa ka nagtuon ini siguro mao ni ang giingon diri ni Paul, "O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death?" Murag na picture niya siguro nga ang iyang kaugalingon nga patay na sa sala, ang sala naa pa ginahakwat niya. That is a great struggle, no? Para sa iya. Pero kabalo ka mo ang nindot diri sa verse 25. And we will close with this verse. Ingon niya, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, when the mind, I myself serve the Lord of the law of God, but with the flesh, the law of sin. Naay possibility of victory. O kana nga victory, makuha lamang nato through our Lord Jesus Christ. Mangin madinaugon kita, kung ang atong nga struggle, itugya nato sa Ginoo. Mo nang ingon dira sa Galatians, no? Galatians 5:16. Be filled with the Spirit, and ye shall not fulfill the lust thereof. If you are filled with the Spirit, ang mga lust, no? Ang mga covetousness, ang mga lahi nga una-una, dili na magdwell sa tua. Kaya nga naman, filled with the Holy Spirit man kita. Mo nang ingon sang isa ka alagad po sa Ginoo, ingon niya, being busy in God's kingdom. If you are busy in God's kingdom, you will have no time for the world. Kung busy ka sa bulaton sa Ginoo, wala ka na time para sa kalibutan. Natandaan na to, ang bulaton sa Ginoo dili lang nga magsimba. Daghan kayo mahimo nato para sa Ginoo aside nining atong virtual worship. Basag Bible. Sige kag basag Bible, wala ka na time magbasa sa mga fake news. Diba? Ampo. I-share si Jesus. Muna yung ko, no? Ang challenge na to sa isa. If you really want sa kinabuhi yun nga, medyo adventurous, try to study the gospel and share it to others. Mga amigo nimo, isiran sa imong relasyon sa Ginoo. Kaya dira, samtang nag-share ka sa gospel, wala ka nila yung una eh. Paano nimo matun-an ang gospel, paano nimo siya ma-simplify, paano nimo siya ma-explain. Mao na nang dwell sa una nimo, wala na ka una nga paano ko mangawat, paano ko magilad, paano ko paano ko scam. Wala na. Kaya naman, you are busy with the work of the kingdom, and then you will have not time to the work of the world. Kaduha nga principle diri kaning sa sakyanan, no? Ang isa daw sa mga principles ang mga sakyanan karon is ginatawag na storage principle. Storage principle, may tangke ang salakyan, may tangke siya, butangan nimo gasolina, tapos mao na no? Kung nasa gasolina, dagan siya. Mao nang gasolina nagapalagan or crudo na tubil. Kung mahurot na ng gasolina, kinahanglan nga tubilan nimo na pod. Kabalo ka mo sa atuhay na pod. If we are filled with the Spirit, ang atong kinabuhi will go forward as Christians. Pero kung magkulang ang Holy Spirit, mahubas ang Holy Spirit sa kinabuhi nato, i-fill na po nato. Napuan na to nga ang Holy Spirit mao kanunay ang magdala sa ato ang kinabuhi. Kaduha nga principle is the contact principle. Mao nang ginagamit sa mga kanang sa KCC dati sa World of Fun. Nay kwadra kanang bumcar, no? Kanang bumcar o kaning LRT mo masiguro na, no? Na ay kuryente nga nagdala niya na nga samtang ang kuryente nagaangot, no? Naga-contact dito sa kuryente sa taas, makadagan na ang sakyanan. Kung wala nang contact niya, ay hindi siya good makadagan, mahunong sa good. Mo ni ang isa sa mga principle sa Christian life nato. We need to be always in contact with the Lord.
Munang ingon niya sa John chapter 15, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will. For without me, you can do nothing. Without the Lord, we cannot do anything. Wala kita mahimo kung wala ang Ginoo. So dapat kinahanglan mag-abide kita. We should keep in contact with Him. So manang contact, Pastor, pray. Yang mga pulong, pamalandong eh. Ah, tapos, may katatlo dire, kung matumba kita, kaya siyempre, mga nag-struggle kita, may mga times kung sayang matumba kita, mapildi kita. Pero kung mapildi kita, matumba kita sa atong Christian struggle, yung pinanato ka best nga may mo, magbangon. Bangon. Pagkahuman, pagbangon, padayon na po. Diba? Di man sayop mo matumba kita. Ang sayop dira, pagkatumba na to, magpabili na lang kitang higda. Kaya dira, gyud wala gyud kita mahimo dira. Pero kung natumba kita, magbangon kita, ni magdasdas na po kita, ang kadaugan, makuha man nato. Natural ang struggle. Pero bilang mga anak sa Ginoo, mo na gani, no? Di ba? Ingon ni Jesus Christ sa John 3:3, ye must be born again. No? Matao pag-usab. Matao ka sa panimalay sa Ginoo. Ingon sa John 1:12, but as many as receive Him, to them give we power to become the sons of God. No? Kung nagdawat kita, nagtuo kita kang Jesus Christ, naging anak kita sa Ginoo. Natawo kita sa panimalay sa Dios. Pero kung natawo kita sa panimalay sa Ginoo, sama rang gid nga natawo kita nga baby, no? Anang ingon dia sa Peter, ingon ni Peter, there are babes in Christ. Pero dili kita magpabilin nga baby. Parang isa gyud ka principle ingon ana, kung baby ka, maglisod gyud ka gyud. Sige ka katumba, kung parang nagapractice pa ang bata, no? Nagapractice og lakaw. Nya pag tindog niya mo balansi-balansi pa na ana, tapos say matumba. Kung ikaw ang ginikanan, ano sa buhaton nimo? Ingnan ni mo, bahala ka diya sa buhay ng katumba diya. Siguro wala may ginikanan ng iba na pagkatumba sa iyong bata ga practice og lakaw pasagdan niya dagag bayaan niya gahilak na. Kung nanay ka ang imong buhaton, patindugon nimo, alalayan nimo. Tapos palakwan nimo usab. O sige lang ta, sige lakaw. O pagkatumba, bangon na po. Ana, lakaw antod nga. Kabalo na siya maglakaw, magligo na niya. Sa atong Christian life, yung ana po. Kung may mga struggles mong kita, there is always a possibility that we can rise up victorious. Munang ingon sa isa kakanta, there is victory in Jesus. The struggle is real because of what we know, because of what we are, because of what we do. But there is a third and fourth final principle, because of what we can be. And that principle can be traced up sa kay Jesus Christ na Ginoo nato. Puslan man ang Savior and Lord nato siya. Siya po ang makatabang sa tuwa. Ang Diyos nga nangin amahan nato, mao po ang magahatag ka nato kadaugan. So let us take heart. Si Paul diri tandaan nato, chapter 7 pa ni. Sa sunod nga bahin, pamalandong nga nato ang chapter 8, makita ni mo dira ang kagwapo sa kinabuhi nga Christian. Ang chapter 1 to 6, gipakita dito nga ato nga justification by faith. And in chapter 7, it is part of our sanctification. Paghugas sa tuwa, pagtinlo sa tuwa. So sa pagtinlo sa tuwa, na mga times nga mag-struggle kita. Pero ang Ginoo wala nagundang dira sa kinabuhi nato. Ginahinluan niya kita, kay ang sanctification, it is making something holy, special for the purpose of God's glory. So ingon ani sa kinabuhi nato. Natural gud mis mga struggles kita kinsa man ang wala nag-struggle. Pero kung matun-an nato nga magpalapit sa Ginoo, saligan siya sa atong kinabuhi, pwede kita di ay mangin matinaogon. Pwede di ay kita magdaog sa battle against sin, sa struggle nato against the old man. Kaning new man nato will come victorious through our Lord Jesus Christ. So, kabay pa, no, nakita ng mga Kristohanon, mangin madinaugon. Nakita nato diri sa ito nga grupo, gamay lang kita. Pero salamat sa Ginoo kay nagapadayon kita nga madinaugon sa pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Wala ta kay balo kung kinsa gyud ang gamiton sa Ginoo para nga
mabinungahon, magtin-ad ang atong bulaton. Basin ikaw, no? Basin ikaw ang ulat niya nga gamiton niya. So ayaw ka punaw, ayaw ka luya. Kung may struggle ka, dauga ka na, pinagi sa grasya o kaluoy, diha kang Jesus Christ. Magaampo kita. Our most gracious and mighty Heavenly Father, dili Ginoo lalim ang kinabuhi nga Kristohanon. Daghan sa mga babag, daghan sa pagsulay ang amo nga nagkaaway, ang amo mismo kaugalingon, na ay pagbangi Ginoo, na ay pag-away. Pero kabalo kami Ginoo nga ang among pag-away dili lang mang para sa among kaugalingon, kundi para sa imo. Na ikaw nga andam magtabang kanamo aron Ginoo mangin madinaugon kami. So please be with us. Salamat karong hapon sa amo Ginoo nga mga nahimo para sa imo. Kabay panalipay ikaw ining mga anak nimo, spend time for you this afternoon. And we commit these things unto you and the rest of the things we are about to do in the mighty and loving name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, thank you. Mayong hapon sa tanan. And God bless. No? Salamat yun sa isa-isa nga nakaanhi karong hapon. Salamat, Pastor. Amen. Yeah, maka-attend ako STS. Thank you kayo. Ihatag na ko ni sa kay kinsa nga atong host, kinsa atong leader. Salamat kayo. Na naman si Ma'am Bim sa atong STS. Thank you and God bless sa tanan. Wala ka balik ang ako nga na-invite. No? Pero salamat sa Ginoo.